Ako pa naman ang nagturo sa kanya ng lahat, pero kinuha niya ang lahat sa akin. Congratulations, Hannah Santiago. Promoted to Assistant Marketing Manager. Hindi ako yon. Pangalan niya ang tinawag. Ako ang gumawa ng presentation, ngunit siya ang nag-present. Ako ang nag-isip ng konsepto, ngunit iba ang nakinabang. Ito ang simula ng aking kwento. Hindi naging madali ang lahat. Marami akong dinaan ng gabi ng overtime, pagod kahit weekends, at mga proposal sa ibang kumpanya na tinanggihan. Pero sa bawat pagtanggi, mas lalo akong nagsumikap. Para sa akin, ang trabaho ko ang simbolo ng lahat ng sakripisyong ginawa ko. Ang pagtitiis ng magulang kong nagtinda ng isda sa palengke para mapagtapos ako sa kolehiyo. Ako si Katrina Almario, 7 taon nang nagtatrabaho sa Silverline Corporation, isang kumpanyang kilala sa paggawa ng mga advertisement para sa mga lokal na negosyante. Kaya nang ipaalam ng aming department head na magkakaroon ng major presentation para sa bagong kliyente, isang proyekto na posibleng magligtas sa kumpanya mula sa nalalapit na pagbagsak, alam kong dumating na ang pagkakataon ko. Katrina, ikaw ang aasahan namin sa concept, sabi ni Sir Vargas, ang aming marketing director. Alam naming mahusay ka sa market analysis, pero gusto kong tulungan ka ni Hannah, bagong empleyado natin. Tumango ako. Kahit may halong kaba, si Hannah Santiago, bagong salta mula sa isang kilalang unibersidad. Magaling siya magsalita, maganda, matalino sa unang tingin, pero may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang laging may kompetisyon. Nice to meet you, Katrina, sabi niya nung unang araw naming magkasama. Narinig kong ikaw daw ang best analyst dito. Let's see how you work. Ngumiti ako, napilitan. Magtulungan tayo para maganda ang resulta, sagot ko. At iyon nga ang sinimulan namin. Araw-araw akong nagre-research, gumagawa ng charts, marketing trends, at consumer studies. Gabi-gabi akong nauuwi ng 10:00. Dala-dala ang laptop at mga kopya ng presentation slides. Si Hannah, madalas ay pabibo sa opisina, pero tuwing magtatapos ako ng section ng presentation, humihingi siya ng kopya. Pwede bang makuha ko muna yung draft mo? Ire-review ko lang. Lagi niyang sinasabi. At dahil gusto kong maging mabuting teammate, ibinibigay ko. Hindi ko alam. Bawat binigay kong kopya ay bahagi na ng plano niyang hindi ko kailanman inakala. Dumating ang linggo bago ang malaking presentation. Ibinigay ko kay Sir Vargas ang final deck, mahigit 20 slide ng market projections, ad concepts, at isang proposal na pinangalanan kong Project Alon, isang ideyang hango sa inspirasyon ng mga alon sa dagat. Tuloy-tuloy, malakas, hindi mapipigilan. Ang galing, Katrina, sabi ni Sir Vargas. Kung magugustuhan to ng board, siguradong may promotion ka. Kinabukasan, dumating ako ng maaga sa office, dala ang kape at ngiti sa labi. Ngunit pagpasok ko, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Tahimik, may mga bulungan. Uy, si Hannah daw. Ang galing kagabi sa presentation. Bulong ng isa kong office mate. Nalaglag ang kape sa kamay ko. Anong sabi mo? Tanong ko. Si Hannah, siya raw ang nag-present kagabi sa board meeting. Na-impress daw si Sir Vargas at pati ang CEO. Siya raw ang nag-concept ng Project Alon. Parang tinamaan ng kidlat ang buong katawan ko. Agad akong nagtungo sa opisina ni Sir Vargas. Nandoon si Hannah, nakaupo, may ngiti sa labi, at may hawak na folder. Ang folder ng presentation ko. Katrina! Bati ni Sir Vargas. Ang galing ng team mo! Pero grabe si Hannah, siya pala ang utak sa likod ng Project Alon. You're lucky to have her sa team mo. Hindi ako nakasagot. Parang nawala ang lahat ng boses sa paligid. Tiningnan ko si Hannah. Ngumiti siya ng malamig. Oh, Katrina. Sorry, hindi kita nabanggit sa presentation. Biglaan kasi eh. Biglaan? Ang 3 linggong pinagpuyatan ko, pinag-isipan ko, biglaan lang. Sir, mahina kong sabi.
Ako po ang gumawa ng Project Alon. Ako po ang nagsimula ng... Pero pinutol ako ni Sir Vargas. Katrina, huwag ka nang mag-away dito. Hindi magandang tingnan. Team effort yan. Team effort? Pero ako lang naman ang nagtrabaho. Lumabas ako ng opisina, nanginginig. Sa pantry, doon ko ibinuhos ang luha ko. Hindi ko maintindihan kung paano nagawa ni Hana yon. Ako pa naman ang nagturo sa kanya ng lahat. Kinabukasan, inanunsyo ng HR department. Congratulations, Hana Santiago, promoted to Assistant Marketing Manager. At ako, walang kahit anong mention, walang pasasalamat. Sa loob ng ilang linggo, naging hari si Hana sa opisina. Siya ang laging tinatawag sa mga meeting, siya ang pinupuri, habang ako, parang naging anino na lang. Katrina, sabi ni Lara, isa kong ka-team. Alam naming ikaw yung gumawa ng presentation. Bakit di mo sabihin sa management? Napabuntong hininga ako. Wala akong ebidensya. Lahat ng files nasa laptop niya at siya ang nag-present sa board. Sino maniniwala sa akin? Pero sa loob ko, nangako ako, hindi ako papayag na manatiling tahimik. Hindi ako papayag na manakaw ang pinaghirapan ko. Lumipas ang 2 buwan. Napansin kong nagiging magulo ang takbo ng project. Ang mga plano ni Hana ay hindi umaayon sa strategy na ginawa ko, lalo pang lumubog ang sales. Isang araw, tinawag ako ni Sir Vargas. Katrina, kailangan ko ng tulong. Mukhang nagkakaproblema yung implementation ni Hana sa Project Alon. Pwede bang magbigay ka ng analysis? Ngumiti ako. May halong pait. Siyempre, sir. Sinimulan kong ayusin ang mga data, gumawa ng bagong report, at ipinakita ko kung saan nagkamali ang strategy ni Hana. Pinadala ko ito kay Sir Vargas, confidentially. Kinabukasan, nakita ko si Hana sa hallway, galit na galit. Ikaw yung nag-report, di ba? Sigaw niya. Ginawa ko lang trabaho ko. Kalmado kong sagot. Sinisira mo ako. Hindi ko kailangan sirain ka, Hana. Sabi ko, diretsahan. Sinasira mo sarili mo. Ginamit mo ang ideya ko, pero hindi mo naiintindihan kung paano ito gumagana. Hindi siya nakasagot. Tumalikod siya, at mula noon, nagsimula na ang pagbagsak niya. Sa mga susunod na linggo, isa-isa kong naririnig ang mga reklamo ng ibang department. Mali ang mga forecast, sablay ang mga campaign, at ang mga kliyente ay nagsisimula ng mag-withdraw ng partnerships. Hanggang sa isang araw, tinawag ako ng CEO ng kumpanya. Katrina, sabi niya, I need you to explain something. Bakit sa mga lumang records nakapangalan sa iyo ang original na draft ng Project Alon? Napatigil ako. Sir, kasi po ako ang gumawa noon. Tumingin siya sa akin ng seryoso. At bakit hindi mo sinabi agad? Wala po akong ebidensya noon, sir, at ayokong magmukhang palaaway. Pero kung hihilingin nyo, may mga backup files ako sa USB. Galing yun sa date na ginawa ko pa yung project. Tahimik ang aming CEO sa loob ng ilang segundo. Bring them tomorrow. At doon, nagsimula ang pag-ikot ng tadhana. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong iniisip ang magiging kalalabasan ng meeting bukas. Ang USB na dala ko ay parang may bigat ng buong dangal ko. Doon nakapaloob ang katotohanang matagal kong tiniis. Ang ebidensyang magpapatunay na ako ang totoong may gawa ng Project Alon. 8:00 ng umaga, dumating ako sa opisina. Tahimik ang paligid, tila may paparating na unos. Tinawag ako ng sekretarya ni Mr. Alvarez, ang CEO. Katrina, please proceed to the boardroom, sabi niya. Pagpasok ko, nandoon si Sir Vargas, si Mr. Alvarez at si Hana, na halatang hindi mapakali. Naka-cross arms siya, at kahit pilit niyang pinapanatili ang kumpiyansa, bakas sa mukha niya ang kaba. Please have a seat, Miss Almario, sabi ni Mr. Alvarez. We need to clarify some serious matters. Tumango ako at naupo. According to our audit, patuloy niya, we found earlier versions of the Project Alon proposal in the company's server at nakapangalan sa iyo with timestamps dating weeks before Hana's presentation. Would you like to explain this? Huminga ako ng malalim.
Sir, ako po talaga ang gumawa ng project alone. Lahat ng konsepto, marketing plan at market study ay galing sa akin. Maaaring ipaliwanag ni Sir Vargas na ako ang inassign originally sa concept. Si Hana ay tumulong lang sa formatting at layout. Lies! Biglang sigaw ni Hana. Ako ang gumawa niyan. Wala akong ninakaw. Kung meron man siyang kopya, baka siya ang kumuha sa files ko. Tahimik lang ako. Dahan-dahan kong inilabas ang USB mula sa bag ko at inabot kay Mr. Alvarez. Sir, ito po ang original na file ng presentation. May date at metadata kung kailan ito ginawa. Maaari po ninyong ipacheck sa IT department. Kinuha ni Mr. Alvarez iyon at inabot sa IT representative na naroon. Habang tinitingnan nila ang files, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Ilang minuto ang lumipas at bumalik ang IT staff. Sir, totoo po ang file na nasa USB ay dated 3 linggo bago ang version na ipinresenta ni Ms. Santiago. Identical ang content except for minor formatting changes. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng wall clock ang naririnig. Miss Santiago, malamig na sabi ni Mr. Alvarez, ano ang masasabi mo rito? Na nagkamali lang po siguro ng file. Enough, putol ng CEO. The evidence is clear. You claimed ownership of another employee's work, and your actions caused reputational and financial damage to the company. Namutla si Hana. Sir, please, I didn't mean... Pero hindi na siya pinakinggan ni Mr. Alvarez. Effective immediately, you are suspended pending termination procedures. HR, please process the documentation. Nanahimik ang lahat. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Sa loob ng 2 buwan, tinitiis ko ang sakit at hiya. Ngayon, narito na ang hustisya. Lumabas si Hana sa boardroom. Umiiyak. Halos di makatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pagkagalit. Ang naramdaman ko ay awa. Katrina, sabi ni Mr. Alvarez, thank you for your honesty and professionalism. If not for your integrity, baka tuluyan ng bumagsak ang kumpanya. We owe you an apology. Tumingin si Sir Vargas sa akin, halatang napahiya. Katrina, patawad kung hindi kita pinaniwalaan noon. Ngumiti ako, mahina. Okay lang po, sir. Basta malinaw na ang lahat. Katrina, sabi ni Mr. Alvarez, gusto naming ikaw na mismo ang manguna sa relaunch ng campaign. Kumapit ako sa pagkakataong yon. Gumawa ako ng bagong plan. Binuhay ko muli ang orihinal na konsepto. Ang tema ay pagbangon. Simbolo ng mga Pilipinong hindi sumusuko kahit ilang ulit madapa. Araw at gabi akong nagtrabaho. Inayos ko ang marketing, pinalakas ang social media presence, at nakipag-collaborate sa mga partner brands. Hanggang sa dumating ang araw ng relaunch, sa harap ng mga investor at media, ako ang nag-present. Kabado ako, pero buo ang loob ko. Pinakita ko ang mga bagong video ads, campaign visuals, at data projections. Habang nagsasalita ako, ramdam kong bumabalik ang kumpiyansa kong ninakaw noon. Pagkatapos ng presentation, nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Mr. Alvarez at lumapit sa akin. Katrina, sabi niya, this is the best presentation we've seen in years. Congratulations. Starting next week, we're officially promoting you to marketing manager. Naiyak ako sa tuwa. Hindi dahil sa promotion, kundi dahil sa wakas. Nabawi ko ang dignidad kong tinanggal sa akin. Lumipas ang mga linggo. Nabalitaan kong si Hana ay tinanggal na sa kumpanya. May ilang ulat na sinubukan niyang lumipat sa ibang kumpanya, pero nasira na ang reputasyon niya. Mula noon, naging mas maayos ang takbo ng Silverline Corporation. Umangat ang sales, dumami ang partnerships, at unti-unting nakilala sa industriya ang Project Alon bilang isa sa pinakamatagumpay na local campaigns sa bansa. Ngunit higit pa sa tagumpay ng kumpanya, mas mahalaga sa akin ang natutunan kong leksyon. Ang integridad ay hindi kailanman maluluma. Maaaring manalo ang panlilinlang sa simula, pero sa huli, katotohanan pa rin ang magwawagi.
Sa mundong puno ng panlilinlang, ang katapatan ng tunay na kayamanan. Ang tagumpay na galing sa pandaraya ay parang ahlon. Mabilis dumating, pero mabilis ding maglaho. Ngunit ang tagumpay na galing sa katotohanan ay parang karagatan. Walang katapusan. Kung nagustuhan ang video iyong narinig, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Ito ay malaking tulong sa aking channel. Salamat!